Lord. Thank you, Lord Jesus. Maraming salamat aking kumparing Bishop at sa inyo pong lahat na mga minamahal, na mga kasama ko sa kaharian ng Diyos. Mga kamanggagawa, sa gawain ni Lord. Salamat po sa mga presence ng mga bishop, mga pastora, pastor, at saka po ng mga workers na ang iba ay iniwan pa po ang trabaho at paaralan para lang po makasama sa ating pong part 2 ng ating pong maghapong session. Sabi nga po is the fullness of time and the fullness of the Spirit. Amen. Amen. Amen po. So bago po tayo magsimula, gusto ko po muli tayong mag-pray. Hingin natin sa Panginoon yung pong mayamang biyaya niya. Kasi ito na yung bukas yung langit eh. Ito din po yung masarap pumikit. Glory to God. Ano? Kung kailan bumubukas yung langit, doon naman sumasara yung ating mga mata. No? Praise na Diyos. Sige, manalangin po tayo. Mga pangyarihan Diyos, Ama naming nasa langit, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, wala na pong ibang Panginoon, kundi kayo lamang po, Lord Jesus. At yun ang gusto ng aming amang Diyos. At thank you, Holy Spirit, na kasama namin sa mga banal na oras na ito. Panginoon, patuloy po kami na nagsasubmit ng aming mga sarili, Lord, na may pagpapakumbaba, pananampalataya at pagpapasalamat. Maraming salamat sa mayamang daloy ng inyong mga kapahayagan. Lord, hindi lang po bukas na langit ang aming pong hinihingi, kundi po, Panginoon, ang aming pong pangunawa, ang pinakamalalalim na bahagi ng aming spirit man, Lord, ay talagang ma-absorb ang gusto niyo pong iparating sa inyong mahal na mga anak, Lord. Salamat, Lord Jesus. Ang inyong salita ay buhay. Ito po'y gagawa ng napakaraming milagro timala sa buhay ng mga tatanggap. At kayo lamang po ang maitaas, Ama, sa pangalan ni Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Praise the Lord. Okay, mga minamahal. So, alam niyo po, dito sa Ephesians, 6 na chapter lang po ito, no? 6 chapters po lahat. Okay? So, kanina, yung sa background, sa pasimula, nakita po natin yung po mga distinguishing features na nagpapatotoong ito ay sulat ni Apostle Paul. Si Apostle Paul po ay talaga naman napakatindi at napakagaganda ng experiences with the Lord Jesus Christ. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon to walk with Jesus of Nazareth, the Lord Jesus, for the 3.5 years ministry ni Christ on earth, but he was able to enjoy the fellowship of the Lord Jesus not on earth but somewhere in the third heavens, base sa kanyang testimony. Sa tindi po nung patotoo na yon, hindi niya na masabi kung ang kanyang experience na yon ay bodily or out of the body. Ito po yung makita niyo sa 2 Korinto. Amen po. Dahil nga, yung encounter was the light sa Damascus. Ano? It's just a summary. And yun na nga, after that, yung pong napaka-top, sabihin natin, top scholar ng Jewish religion, ay mabigat po sa kanya yon. Ano ho? Dahil mataas ang posisyon nito, abogado, teacher, etc., etc., may sinasabi ang pamilya, hindi basta-basta ito na natawag ng Panginoong Jesucristo, may mga bibitawan, may mga i-reset at i-unlearn para makuha niya ang saktong pagkakakilala kay Jesus Christ the Lord. Yun naman po patotoo niya sa Philippians. Ano ho? Anyway, dito tayo ngayon sa Ephesians. So sinasabi po dito na ang Diyos ay may plano. Napaka-engranding plano. Imposible naman na ang Diyos na creator of heaven and earth at sobrang glorious ay meron pong pipitsuging plano. Hindi po basta-bastang plano ito. Ito po ay matagal po na pinlano ng Diyos ito, mga minamahal. Ano po? Napakatindi. Maraming mamamangha sa plano na yan. Even the host of heaven mamamangha. Kahit po sa galing at lakas ng mga angels, marami sa kanila ang hindi pa rin po mawari ang plano ng Diyos Ama, ng Panginoong Hesus at ng Espiritu Santo. At bahagi sa planong yan ay ang church o katawan ni Kristo. Amen. So nakita natin kanina, mga minamahal, matapos na batiin ni Apostle Paul ang mga mananampalataya sa Ephesus, binless niya ang Amang Diyos at sinabing tayo po ay blessed din ng Amang Diyos kay Jesucristo. Then binaba niya yung origin ng church. Kung saan tayo nagsisimula, hindi po sa Jerusalem, hindi po kung saang lugar, tayo po ay pinlano at nagsimula sa isip ng Diyos kay Jesus Christ. Amen po. Before the foundation of the world.
Then, ang bida dito, para mangyari lahat ng planong yon, like engineer, alam po natin, ating obispo ay isang civil engineer. At yan po, alam ko na kayo ito yung mga mabibigat na pagka-engineer ito dahil ito po yung makikipag-work together with mga architects. Tama ba, Bishop? No? Yan, may collaboration po yung mga na-architect saka yung mga sa civil engineering. Ano? So, makikita po natin na meron silang, kumbaga, meron silang engineer's book, meron silang blueprint, etc. The concept, the perspective, everything na gustong planuhin ng Diyos, pinlano niya, dinrap niya in Christ Jesus. Everybody say, in Christ Jesus. Come on. Say it again. In Christ Jesus. In Christ Jesus. Si Lord Jesus Christ, yung sinasabi din po natin sa Book of Revelation na Book of Life. Anyone na hindi found in Christ, wala tayong lugar sa langit. Kaya nga ang prayer ni Apostle Paul is that I may be found in Him, not having mine own righteousness. Di ba? Mas maganda na tayong lahat matagpuan ng Diyos kay Kristo. Dahil kung matagpuan tayo ng Diyos sama kay Kristo, yung katuwiran doon, no doubt, no question, mahirap na pong i-debate ni Satanas. Amen po. Dahil napakataas na righteousness po noon. Amen po. So in Him we live and have, in Him we live and move and have our being. So ang fullness natin na kay Christ. Pwede po masabihin na we serve an all-sufficient God. Say it again. Ano nga pangalan ng ating host ngayon? The all-sufficient God, basing from the El Shaddai Genesis, mga minamahal. But our sufficiency is in Christ. Kita din, bukod sa ang Diyos natin ay all-sufficient, pero yung ating pong hindi tayo pinagkukulang ay nasa Panginoon. We have unlimited resources. Amen po ba? We have an unlimited resource. Sabi nga, in the heavenlies. May time dun sa plano ng Panginoon na yun. May administration doon sa bahay na yun, kung saan ilalagay ng Diyos ang power nila complete. Now, bago ko po yan, kasi 6 chapters po ito, at I doubt na makuha natin ang 6 chapters sa loob ng 1 hour. It may take 6 hours, pero tatalon ko po kayo ngayon sa chapter 6. Ano nga yung keyword na binanggit ko, mga minamahal, kanina? Sa Ephesians, isa sa mga keyword, heavenlies. He blessed us in the heavenlies. We are made to sit with Him in the heavenlies. Pero chapter 6, marami pong heavenly dyan. Ano yung unang-una? Bless us with all spiritual blessings in the heavenlies. Sumunod po, and then made us sit in the heavenlies. Pero dito, sa chapter 6, medyo matindi. Bakit ho? Dahil closing chapter, end chapter, war in the heavenlies. Nanotice ba ninyo? Okay, so nandun pa rin palagi yung word na heavenlies. Ang blessings natin, nasa heavenlies. Ang authority natin, nasaan? In the heavenlies. Ang digmaan natin, nasaan? In the heavenlies. So we're talking of a higher dimension. Yung earth dimension po natin ay nung una, pag cartoons yan o drawing, that's two-dimensional. Two-dimension. Pag inunood po kayo ng cartoons, ngayon, ang mga cartoons ngayon, hindi na katulad ng cartoons namin nun eh. 2D pa, di ba yung mga 1960s, 70s, mga 2D. Pero dahil dumating si Disney, dumating si Pixar, dumating pa yung madaming ngayon, 3-dimensional na. Ang 3D, mga minamahal, depende kung paano yung sinasabi, kung sino magsasabi ng 3D. Pag sinabi yung 3-dimensional sa perspective, pananaw ng mga architect, saka sa mathematics, pinag-uusapan po natin dyan ay yung lapad, yung taas, at yung haba. Tama po ba, Engineer, Bishop? Grabe. Nasa yun na ang lahat, ha? Pinakyaw na eh, no? So, you have the length, the height, the breadth, or the width. At si Apostle Paul, nabanggit niya ang mga salitang yan. Tama po ba? Yes or no? Hindi ako nagkakamali, nandiyan din yata sa Ephesians, eh. Kaya mo i-search yung that you may be able to comprehend the depths, yung lalim, the height, yung taas, the length, the breadth. Okay? So, sinabi po yon. Now, that's mathematics. Pag-usapan naman natin yung physics, pag sinabi po natin tri-dimensional, we're talking of space
time and matter. So, kanina from the mathematical perspective, from sa general physics, we're talking of space, time, and matter. So, ito na, hawak na ito ni Albert Einstein. Pero, hindi lang po pala 3D. Bakit to? Pasok mo yung light, you have the fourth dimension. So, we have fourth dimension. Ano ba yung fourth dimension? Ito, nakakaantok po ng konti ito. Konti lang naman. Konting-konti lang naman. Huwag niyo muna sampalin yung mga tulog. Ano po? So, you have time, space, matter, and then you also have light. Ba? Uy! Ala! No, grabe. Sa realm ng Panginoon, nothing is impossible. Amen po? 2 beses lang sinabihan ng Biblia na walang imposible. Naniniwala po ba kayo walang imposible? Sino po dito ang nasa dictionary niya, personal dictionary niya, ang vocabularying difficult, hard, impossible? Pwede, pag unrenewed pa tayo. Pag hindi pa tayo mga nakapasok o naipanganak sa kaharian ng Diyos, medyo masyadong in bold letters yung word na imposible. Ako, napakahirap niya. Pero the moment po na na-realize natin ang power ng Diyos, unti-unting nabubura ang salitang imposible sa ating bokabularyo. Amen po ba? Na pagkakwentuhan namin mga obispo kanina, yung mga bishop na mga kaibigan natin, na may mga iba pala na hindi na naniniwala sa supernatural. Ano pa ang silbi na maging anak ka ng Diyos at mag-worship sa isang Diyos? Na, ano daw, ang God sa kanila? Normal na lang. Normal na lang Diyos sa kanila. Ang milagro, normal. Okay. Ibig sabihin, kung normal na ang milagro, normal na rin ang Diyos at yung mga bagay na imposible, mga supernatural na rin sila. Ganun po yun Ano po? Pero listen up, people of God. Hindi tayo pwedeng hindi maniniwala sa supernatural. One, because unang-una, the Creator God is a supernatural God. The Bible is a supernatural book. It's a record. Though malaking fraction ng Biblia ay propesya at may mga historical narrative sa laysay ng mga pangyayari. Kasi ba i-base mo yan? 4 po yan, You have malaking portion po niyan, prophetic. Kapahayagan, plano ng Diyos na sinasabi niya bago pa mangyari. Amen? Number 2, historical narratives. Ang propesya, bago mangyari. Ang historical narratives sa laysay ng mga nangyari. So you have past, future, instructional, mga tagubilin at mga dapat gawin para ma-please natin ng Diyos at magkaroon tayo ng mga miracle result sa buhay natin. Tandaan po sana natin, walang milagrong nangyayari kung walang instruction na hindi sinusunod. We have to comply. God gives instructions first. And when it's followed, miracles result. Amen po. Kaya pa natin umimen. Okay. Sa susunod na mag-seminar dito, talagang mag-i-sponsor ako ng pakape. Bisha. Pwede kayo uminom ng kape. Pero meron kape na ako ayaw niyo inumin, yung candy, kopi ko. Oo, pwede yun. Joke lang. Next. Okay, ano pa susunod? Kasi sabi kasi ito, oras na to, masarap po ito. Nakakatuwa to mga Christians Tayong mga Christians. Tayo ba? Kasama ko sama ko sarili ko. Kasi pag inaantok na po tayo, madali po natin lusutan yan Sabi, Brad, nakakatulog ka na. Bakit? Nakapikit ka Hindi. Nagme-meditate ako. Yun. Nagme-meditate ako meditate. Tulog ka Bakit? Humihilik ka kaya. Nagtatangs ako. Wow, may pa ako nakadinig ng tangs na gano'n Kasi yung kadalasan nadidinig kong tangs, yung tangs ng mga young people Tangs ng mga young people, panakakita ng gwapo at saka magaganda, siya nabababababaganda. Siya nabababababaganda. Okay. Tapos, nagtatangs ka pala. Hindi, tulog ka talaga. Bakit? Sabi mo, nagme-meditate ka, nakapikit ka, tapos nagtatangs ka, humihilik ka. Nahulog ka Naku, lakas ng anointing, na-slain ako. So, grabe talaga. Basta sa Christians, ang bilis lumusot. Purihin ng Panginoon. May pagkapalus ba tayong lahat, Purihin ng Diyos. Yun, may namimigay ng kopi ko. Purihin ng Diyos. Yan.
Ulanan pa na sa kusakong kopi ko si Sister, yun, mas mura-mura sa kape yan. Okay? So, ito lang yung phone natin. Saan ba ako? Stop. Okay, ito na. Sa? Expansion? Instruction. Okay. Pasensya na po sa pagkat nasa instruction ako, nagkaroon ng konting distraction. Ano po? Okay, instruction. Ang Diyos, ang Panginoon, nagbibigay muna siya ng mga instruction para magkaroon ng miracles. And then, hindi ko na po isa-isa yan, just read your Bibles. Lahat yan, Old Testament and New Testament miracles, merong instructions. And that's the result. And of course, some ay inspirational. Mga minamahal, like yung mawit ka sa Panginoon in form of prayer, praise, worship, at saka yung mga those are inspirational. So, I just broke it into 4 parts. Mainly, mga minamahal, you have pinakamarami, propesya, then salaysay, then mga tagubilin, at mga inspirational words. Ano? That's the Bible. Alright, ngayon, tignan natin ang Efeso. Ano ba to? Kasi kagabi at ng mga previous streaming, ay kagabi po nag-sharing kami ni Maring Pastora Becky. Sabi niya, kung magkakaroon ka ng pagkakataon, please i-share mong muli yung naipakita sa iyo ng Panginoon nung ako po ay 17 years old. Tandang-tanda ko pa. Okay? October of 1987. Kailan ka kinasal, Paring Bishop? 88. Ganun po talaga. 88 ba? 88. So, 1987, October. Ano natatandaan mo sa mga panahon na yan? May negotiation na. Nagliligaw ka pa noon, siguro. Hindi niya naman. Sa dami ng pangyayari, wala na akong Okay, basta ganun po. 1 year bago kinasal, ang ating pumbutihing obispo, kagagaling ko po nun sa paaralan, sa college, no? Pahinga muna ako, took an afternoon nap. Pagkakagising ko po, nagising po ako doon sa same place where the Lord called me. At nakikita ko po yung langit na kakaiba, ang pagkabughaw, yung maharlikang bughaw. Ano yung maharlikang bughaw? Napakalalim na Tagalog naman ika yung maharlikang bughaw. Royal blue. Galing sa English. Maharlikang bughaw? Royal blue lang pala. Napakamatingkad po na royal blue yung langit, no? Umikinang na gano'n. And then doon, nakakita po ko, open idea, pagkagising ko pong ganyan, 17 anyos pa lang po ako. At ang bulong ng Espiritu na ganito ang mangyayari. Sasalakay ang mga puwersong Chino sa bayan ninyo. 1987 po yun. Umalis ang mga base militar ng Amerika pagkatapos po ng pagsabog ng bundok ng Pinatubo. So 1991 ng June nga ba sumabog si Bulkan Pinatubo kasi July 1990 earthquake yun. Yun yung mga hindi ko malilimutan yan eh. July 16, 1990 nang may mga gusaling nagiba sa Baguio at dito sa Cabanatuan. Actually, dito ang epicenter sa Cabanatuan. Ano po? Yung pala ay nabubuhay na unti-unti yung higanting si Apo Maliare. Mas kilala na Mount Pinatubo. Kung may pagkaita po kayo, si Apo yun. Si Apo Maliare. Okay? Ayun, si Apo Maliare, nabuhay, nagigising na. At grabe naman, naalimpungatan yata dahil 300 taong tulog, matindi yung pagkakagising dahil nung bumuga halos buong mundo nabugahan. Okay, at napakaraming taon na magiging bida ang salitang lahar. Di ba? Pero praise the Lord, ngayon pag sinabi mo mga Pinatubo, tourist spot na. Take note, marami naman. Ganda na po niya ngayon. Pero balik tayo, travel time. 1987, nakita ko po ang napakarami pong warships ng China. Mga barkong pandigma ng China. At ang kulay, puro kulay puti.
Kasi pag tinitignan ko yung mga warships, kadalasan po ay kulay gray. Yung mga puti talaga yung kulay ng mga barko. Ito 1987, wala pa pong mga ganyan-ganyang barko ang China. Bakit o? Dahil ang South China Sea ay closely monitored ng mga US forces ng mga panahon na yon. Kasi meron pa nga sa Subic, yung naval base. Then sa Clark, nandyan din yung ano. So, parang napakakuan. Sabi ni Lord, hindi pa ito, sa matagal na araw pa ito mangyayari. Pinakikita ko lang sa iyo. Sa pagsalakay po, matinding galit ng China, umabot sa punto na nakakita po ko ng pagsabog ng isang nuclear attack. Specifically sa lungsod po ng Makati. Nakita ko po kung paano, parang flash. Kasi ng mga panahon na yun, hindi pa uso yan. Wala pa po yan Nagsimula ang tawag yata dyan, mobile phone eh. Yung mobile phone ng una parang mga bag, di ba? Tapos nag-evolve na parang mga walkie-talkie. Tapos wala ng antena, mukhang safeguard, di ba? Pag nilagay mo doon, dala mo yung parang Alcatel mo na mukhang safeguard, hindi mo alam kung sabon o cellphone yung... Naalala ko pa po yung mga panahon na yun. So, wala pa pong cellphone noon eh. Mobile pa lang siguro 1990s. Kasi noong 1990, nag-interview ako sa US Embassy, yung mga may mobile phone noon eh, may mga bag pa na leather na makakapal. Ganon. So, wala pa yan. So, at any rate, to cut the long story short, mga minamahal, pinakita sa akin. So, yung pag-boom, ba't ko nang binanggit yun? Ba't ka nauwi sa mga phone? Kasi, ang gamit pa po namin noon, lalo yung mga may edad-edad na, di ba ngayon, picture. Yung mga may edad-edad na, kung ilang pa ang buhay ngayon, Kodakan muna tayo, Kodak, yan, ganyan. Either lang tawag po nila ay Kodak o Photo-Me. Yan, ako, pag kwento ko to, ilan na lang kaya makaka-relay, yan o. Minamahal. At yung mga ganong klaseng camera, hindi makakakuha ng maayos na picture kung wala pong flash. O kung medyo may camera ka na may built-in flash na, medyo may sinasabi ka na. Pero pagka yung pipitsuging camera pa, bibili ka pa po ng tawag na flash bulbs. Kakabit mo pang ganun. So yun po yung mga generation na naabutan ko. So nung para pong flash, para yung malakas na flash, ganun. Makita ko po pag ganun, yung mga nasabugan sa Makati, yung mga buildings, natutunaw na ganun, sunog, grabe ang apoy. So nakakapangilabot po na sight. Ganun pala pag sumabog ang isang nuclear. Sobrang lakas, sobrang bilis. In fact, sa iba pang description, para daw nakakita ka ng ilang araw sa liwanag. Pero pag nakita mo yun, iba na yung makikita mo sa susunod. Mga minamahal, mga baka anghel na siguro. Parihin ng Diyos, So, praise God, dahil hindi naman nakubkob ang buong Pilipinas. Meron pong pinakita ang Panginoon sa akin sa mga Christians na lahat ng mga anak ng Diyos, hindi pa tayo na-rapture. Hindi ko alam ba't ba hindi pa tayo na-rapture. Pero malapit yung rapture doon. Malapit. Take note, malapit yung rapture doon. Dahil pinakita din sa akin yung latter part ng rapture kung paano nagpanibagong itsura yung mga katawan natin. Napakaganda pong katawan. Maniwala po kayo. Parang translucent na kumikinang-kinang na hindi transparent parang translucent na may mga glitters, gano'n, na dahan-dahan po lumilipad na gano'n, papunta sa langit. Yung nakakita ba kayo ng bagong huling po? Ewan ko, may pusit ba dito? Kasi alam niyo po, tagal ko na kasi sa Mindanao, kaya yung sa gabi, pag kinuha mo pala yung mga malalaking pusit, para po pala silang translucent, para silang mga jelly. Kaya gano'n, kaganda ng mga katawan ng mga believers. Pero bago yun, last na yung rapture na yun. Actually, may isa pang sign na pinakita si Lord sa akin na malalaman ninyong malapit na pag ganito. Okay, so at any rate, tuloy ko yung kwento. Yung mga believers na spare sa dalawang pagkakataon o sa dalawang kadahilanan rather. Bakit to? Because pinakita sa akin, Lord, they were praying. Grabe ang iyak. Grabe ang unity ng mga believers sa prayer. As in, prayer na united, prayer na may pag-iyak, prayer talaga na may matinding panawagan sa saklolo ng langit.
At bawat Christians ay nalagay po sa parang isang gelatin shape na para siyang jelly, parang candy, yung strepsils. Alam niyo po yung strepsils, ano po? Yung ganyan na parang dish shape na candy na mentol. Parang ganun na kulay red, bawat isa sa atin. And this was shown to me in 1987 of October, na naulit pong ipakita sa akin ni Lord sa Washington, Republic Washington State, doon sa West Coast, sa taon naman na 1992, during a prophetic club hosted ng Shiloh Ministries. So it was all open. Nung nagkakwentuhan na po kami ng mga Jewish at saka mga American prophets, sinabi po nila sa akin, when I say Jewish, I'm not talking about the Orthodox Jews, but the Messianic, yung mga Jew na kumikilala na kay Lord Jesus. Sabi nila, Prophet Rick, ang nakita mo na parang mga candy, yung mga dish shape na red jelly na kumover sa inyo ay walang iba kundi ang dugo ni Jesucristo na hindi po tinalaban ng nuclear radiation. Kaya ayaw kong share ng ganito kasi malaman. Ganda-ganda ng boses ko kanina. Pagka nakikita ko yung kabaitan ng Panginoon, lumalambot po ako. Ba't ako naiyak? Kasi nung pinasilip yung mga platelets sa microscope, ang itsura po ng platelet, parang katulad nung nakita ko. Yung parang candy, yung platelet, di ba kadalasan yan tinitignan sa mga may dengue? Yung parang mga bilog-bilog na gano'n na nagdasakban. Kasi ang dugo po natin binubuo po ng white, red, etc. So, naiyak po. Sorry na nag-emote po ako dahil grabe ang redemption natin. Yung kaligtasan natin, hindi lang kaluluwa. Yung salvation natin, pag pinag-aralan talaga natin sa Bible, yung sozo, yung word na sozo, it's all-inclusive. It's a complete salvation. Kasama doon yung kagalingan sa ating mga katawang lupa. Kagalingan ng ating katawang lupa sa mga sakit-sakit. Kasama na din po doon yung pagkakatubos sa mga pagkakautang. So pag sinabi po yung sozo, S-O-Z-O, salvation, na yun yung sinusulat sa Greek ng New Testament, talagang kumpleto ang kaligtasan natin kay Jesucristo. Na pag tayo po ay lumalakad kung saan man sa labas, naglalakbay, by air, by land, by water, tayo po ay protektado ng Diyos. Sa anuman sakuna na nakaamba o nagbabanta, sa mga pagkakautang o mga sitwasyon na tayo po'y magigipit, nandun pa rin ang pagliligtas ng Diyos. Dahil pag hindi tayo nakabayad, o malagay tayo sa alanganin, malaking kahihiyan at hindi kasama ang salitang kahihiyan sa inheritance ng mga anak ng Diyos. It is never a part ng inheritance natin. God's people will not be put to shame. Read Joel. My people will never be put to shame. Po? So kasama yung finances natin, kasama yung physical natin, sa salvation natin sa mga di ba sinabi yan sa Psalm 103? Who delivers your life from destruction, who fills your mouth with every good thing. Kasama din yung, hindi po yung, ay, ang sarap naman kaya, mangarap na lang tayo hanggang pangarap. Kailan kaya tayo makakakain ng mga masasarap na pagkain sa hotel, sa restaurant? Kasama yun doon sa package. Walang anak ng Diyos na magugutom. Walang anak ng Diyos na dadamutan ng Diyos ng magaganda at masarap na bagay. Ayaw lang ng Panginoon na maging materialistic tayo. Ayaw lang ng Panginoon na ma-obsess tayo sa mga bagay na yun. Pero matitikman natin lahat ng maganda sa buhay na ito. Maniwala po kayo sa akin. It's part of the package. Amen? Ano pa ba hindi nyo natikman? Lagay nyo na sa bucket list. At para mabilis, huwag na po natin kulitin si Lord. Sabihin nyo na kaagad, thank you, Lord. Makakakain ako nito. Amen? Thank you, Lord. Makakapunta ako sa lugar na to. Amen po. So ano man yung dinedesire ninyo, unahan nyo ng thanksgiving, matindi po ang power nun. Ba't yung magpapasalamat? Sinabi niya na pinangako niya na And ang Panginoon, pag nagsalita,
tutuparin po niya yan. Amen. So tuloy ko po dun sa vision. Ano naman ang kinalaman, Pastor Roderick, ng Ephesians? Kakat ko sandali dun sa vision, ha? Kasi gusto ko po ito na hindi ito para naging diversion doon sa ating pong discussion. One way or the other, I'll try to link yung pong vision na ito as requested ng aking mahal na pastorang kumare. Which also, nililid din ako naman din ni Lord. Meron ba nakasulat sa Ephesians? Sa Ephesians tayo, tungkol sa certain day na dapat nating tignan. Okay? Ephesians 6. Yan. Tapos itutuloy ko po yung vision. Praise the Lord. Si Apostle Paul, alam na namin kaagad yan. Okay, alam niyo na pala. Ano ba yun? For we wrestle not against flesh and blood. Di ba? Armor of God kaagad ang na pumapasok sa isip natin sa Ephesians 6. Okay, tingnan natin po Ephesians chapter 6. Verse 10. Pang-closing niya. So, heavenly. Salvation, blessings in the heavenlies, spiritual authority in the heavenlies, pero tinatapusan ng Ephesians sa war in the heavenlies. Finally, finally, sa pagwawakas, sa pagtatapos, mga kapatid, sabi ni Apostle Paul, sinusulat ko sa inyo, maging matibay, maging malakas tayo sa Panginoon. Tama ba? Ayan, ang ganda sa ang salita ng Diyos, ASND. At bilang pangwakas, yun, pagtatapos na, tinalon ko na kagad magpakatatag kayo sa Panginoon. Another Tagalog word sa matibay is matatag. Alala akong bangko dito, di pa ako makabubuan Dahil itong bangkong ito, yun yung kanilang slogan dati. Subok na matibay. Subok na matatag. Sa dami ng sabi, pag bangko ka daw doon, para ka lang nakasandal sa pader sa dami ng sumandal sa pader, nagiba. Alaala na lang yun ng luma. Ano po nakalipas na panahon. Pero dito sabi, pangwakas. Sa katapusan, mga minamahal, maging matibay tayo at matatag sa Panginoon in the strength of His might. Pwede? Pwede hindi? Pwede. Dahil ang buong topic, sinyer ni Apostle Paul na sa fullness of time, ibababa ng Diyos. Magbibigay ng malaking deposito ang Diyos. Saan? Saang bahay? Sa bahay niya. Kay Kristo. Anong idideposito niya? Yung kanya pong, sinabi, pleromatos. Grabe. Ulitin ko yung pleromatos, the fullness, the total, absolute power of the divine. Grabe. Power of God. Amen. The church was born in power. Yes or no? True or false? The church was born in power. Grabe. Alam nyo, yung mga local folks, yung mga sabi sa wikang Tagalog, pangit nga sa wikang Tagalog, yung matatanda sa lalawigan. Yung mga sinauna nating mga, Pilipino tayo Nako, ingat kayo dyan pag kayo maliligo sa mga batis-batis, sa mga sapa-sapa, sa mga ilog-ilog. At saka kung kayo i-jingle dyan sa malalaking puno, magtatabi-tabi kayo. Di ba? Alam mga sinuunang tao, wala na po ngayon mga demonyo halos sa gubat Nasaan na ba sila ngayon? High-tech na kaya sila ngayon? Nasa cyberspace na. Wala nang demonyong gustong tumira sa balete. Oo. Lahat po sila ngayon, nasa computer na. Boring na. Wala nang gusto sa gubat No, kaya high-tech na po sila ngayon, yung mga devils and demons. Yung mga, they don't call them devils and demons like we do. The right word na ginamit din ni Apostle Paul sa Colossians, dito sa ESV, ay elemental spirits. Meron po. Sa Colossians chapter 1, especially if you're reading RSV or ESV. Ano yung elemental spirits?
Ito po yung mga elemento. O, mga diwata sa tubig, mga nuno, mga laman lupa, mga may power sa apoy, San Telmo. Yan. David, balabas mo, Encantadia na. Pag sa apoy yan, sigurado sino? Sino daw pag sa apoy? Walang nakakaintindi ng mga nanonood ng Encantadia dito. Wala, pastor. Hindi. Yung mga kabataan, kilala nila. Si Pirena, pastor. Sino ngayon sa hangin? Si Amihan, pastor. Di ba? Tandaan niyo pa. Hindi ko nakakilala yung iba. Danaya, sana nga si Danaya sa lupa ba? Salamat at may nanonood pala dito. Danaya, Pirena, Amihan. Meron pa? Si? Leia? Pasnia. Ano naman po ang power niya? Ayan. Pero alam niyo sa mga folklore, sa mga lalawigan, lalo sa Kabisayaan, ako po, dami niya. May mga elemento. Pero alam niyo po, pag anak ka ng Diyos, kitotoo man yun. At sinabi ng Bible, totoo na may mga elemental spirits. Pero pag totoo kang anak ng Diyos, lahat yung mga elemento na yan ay subject sa ating paanan. Amen. Kaya kinakailangan makilala ng mga anak ng Diyos kung ano at sino sila. Dahil magandang malaman natin kung ano tayo at sino tayo kay Kristo. Dahil kung hindi, at nalaman ng mga elemento na hindi mo pakilala ang sarili natin, pagsasamantalahan nila yung ating pong kakulangan. Pero kilala na nila tayo. Ang tanong, kilala na ba natin ang sarili natin? Yun. Sabi ko diyan, bakit kasi the church was born in power. The church, the body of Christ, every son and daughter of God, ay born in the Spirit. Everyone say, born? Born of what? Sabi ni Christ, unless you are born of water and the Spirit. And of course, there is a physical water, but there's also the spiritual water, which is the Word of God. And the Holy Spirit is always associated with water. Genesis chapter 1. And the Spirit of God was moving upon the face. May relasyon. But was it just water? Hindi rin. Because when the church was born, there was fire. Cloven tongues of fire na nagsettle sa kanilang mga... so ilan na? You have water. You have spirit. Sometimes people in the past, they call it ether. Pero ang tawag po sa atin, spirit. Then we have water, which is the Word of God. Ano pa po? May water baptism pa talaga kami, pastor. Yung iba pa, Jordan pa po talaga ako nagpabaptize. Di wow. Okay. Pero yung sino gusto magpabaptize sa water sa Jordan? Walang may gusto? Basta ito lang tip ko sa inyo. Pag magpapabaptize po kayo sa Jordan River, wear brown. Ano po? Okay, don't wear white. Unless na modelo ka ng Tide, mga minamahal. Dahil sigurado po, ang pagtutubugan ninyo doon, napakamaputik na tubig. So it's a combination, meron ng kasamang lupa. Yung water doon, may kasama na pong lupa. Kaya ganun ang kulay. Okay? Now, ano pa? May fire? Yes, may fire. May kulang pa? How about the wind? When the church was born, there was a mighty, rushing wind. Wow! Di ba kayo na wow? Purihin ng Diyos. Dahil we are seated in the heavenlies. Wala pong, sabi nga pag baby Christians ka pa, subject ka pa sa elements. Pero ngayon na we are all maturing, hindi na po tayo subject sa elements. That we have to discover. Amen. Ephesians is about spiritual inheritance. Come on, everybody say inheritance. Say it again. Maraming yayaman ngayon. Amen, pastor. Bakit? Anong susunod na prophecy mo? Maraming tatama. Saan? Naniniwala pa po ba tayo doon? Binubuking na nga ni Senator Tulfo. Sila din. Basta anything na may bola, huwag ka maniwala. Pag yung propeta ng bubola, bulaan yun. Pag yung jackpot binobola, sigurado, bulahan din yun. Sila doon lang. Tama, amen?
Meron naman yung iba. Siguro, yung iba yayaman dahil sa pagtsatsaga, pagsusumikap na magandang trabaho. Well, wish ko lang lahat. Good luck. Sabi nga ng mga taga-mundo, good luck. Maraming mga nakatapos na magtataasan tinapos nakikipagsapalaran. Pero may iilan kaya ang magsasabing may mga yayaman dahil may mamanahin. Amen. Sa Bible, ang sinabi at kapahayagan, kaya tayo mga dato at kaya tayo mga mayayaman dahil tayo ay pamamanahan ng lumikha ng langit at lupa na tinatawag nating Ama. Iyon ang Diyos. Inheritance. Praise the Lord. Oy, nandun ba yun? Opo. Nandun yun. So, hindi natin kinakailangan ng ticket. At makipaglaro sa mga numero na mahirap pong lumabas. Amen? We're not living by chance. We are living accordingly to the divine plan. Na ay Bisaya na gud na ay plan ng Ginoo sa ato mga igsuon. Merong plano ang Diyos sa atin mga kapatid. Praise the Lord. Amen. Okay, bago tayo magtuloy-tuloy sa gera sa Ephesians 6, atras ulit natin sa Ephesians 1. Mahal kong anak na naka-face mask. Yun, no? Okay, nakalagay. Ito sabi po ni Apostle Paul, verse 17. Simulan natin sa verse 17, 1:17. I keep praying. Yung mga nandito po, meron naman din po dito. Para hindi na po kayo mahirap. I keep praying that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, will give you the spirit of wisdom and revelation in knowing Christ fully. Tuloy-tuloy, anak. I pray that the eyes of your heart may be enlightened so that you may know the hope to which He has called you. Just, sige, pakibasa po, kayo naman. Oh, yun, no? Okay, basahin nyo nga po yung buong verse. Yung kanina, yun na ba ito? Ayan, verse 18. 1, 2, 3, sabay-sabay. Ayun! Glorious inheritance in the saints. Then, sundan natin ang 19. And just how surpassingly great is His power, or His power is us who believe. Sa iba pa na version, sa aking version sa ESV, and what is the immeasurable greatness of His power towards us who believe, according to the working of His great might. So yung chapter 6, may basihan. Now we can be strong. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Because the power of God ay super available sa katawan ni Kristo. Amen. Verse 11. Ito ba, patras ng patras biglang naging verse 11. Ayun na kasi kanina na-stop tayo sa chapter 1 verse 10. In Him, we have also obtained an inheritance. Heirs, joint heirs. Kailan ito? Alam niyo po, mahirap ipahandle o ipasa sa pamamanahan. May mga attorney din na mahawak ng last will and testament. Tama po ba? Pero hindi pinamamanahan pa ang mga immature. Tama? Naghahantay ng kung kailan umabot sa takda at sapat na gulang, sige, attorney, i-release mo. Kaya ang prayer ni Apostle Paul, alam niyo, nandito lahat sa Ephesians 1. Ito,
talon-talon na. Kasi nga po, hindi ko kakayanin sa natitirang isang oras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Out na tayo. Chapter 4, kaya nagbigay ng 5 magkakaibang mga magtutulungang workers. Apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers. Ano ang purpose? Bakit meron yung 5 yan? Okay? Yan ba yung Voltes 5 ng Biblia? Dapat ang sinisigaw ng 5 yan. Okay, mabalaki na yung jablo sa Pilipinas. Prepare to bolt together. Oh, grabe, sinisigaw yung apostol, no? Let's bolt in. Naku po. Ang hindi. Ay, apostol. Wala kaya kami pagkalam. Yung mga apostles lang. Magawa kami ng ganito. O, ito mga propeta, bahala kayo dyan. Kanya-kanya kaya nga nananaig yung jablo. Pero pag nagkaisa itong 5 ito, not meant to compete, but to complement. Ito yung purpose, ba't sila binigay? Okay? Ito po yung purpose. Kasi dito sa Ephesians, palalawakin yung wisdom ng mga believers dito. Mabilis kang pamamaturin dito. Kasi mga minamahal, kailangan talaga yung wisdom. May understanding tayo ng plan and purposes ng Panginoon. Okay, tuloy ko po. Hindi, nabitin ko kayo dun sa sa vision. Tutuloy po yun. Okay, so 1, 4, 6. Naku, isulat daw natin 1, 4, 6. Baka yan na yung mga tatama. Okay. Swertres na yan. Di ba? 3 na O, ito po. Ito yun. That He gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, pastors, teachers, to equip the saints for the work of ministry. Okay? Pero alam nyo, dito lang ako hindi nakagusto sa may kulang ito To equip the saints diretso. King James mo, hindi naman kaagad equipping dito Sa original nito po is for the perfecting of the saints. Di ba? Dito wala May mga version kasi minsan na, kaya nga po yung Bible, kami mga ng aking mga kapwa lingkod, mapapansin niyo, bakit pa napakaraming Bible nitong si Obispo? Sometimes po we have to do that. Kasi po may mga ilang translation minsan na nagkakasala sa omission. Minsan, patawarin ng Diyos yung mga publisher. Po? Kasi minsan ang sakit dito, yung tinatawag pong dagdag bawas. Kaya nga, dali ka mag-preach. Pag i-preach mo lang yung gospel, walang problema. Kaya nga ina-encourage lahat naman ng believers, i-share nyo yung mabuting balita. Simple lang po yun. Si Kristo'y namatay, para kumakanta ka lang sa Katoliko, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Dagdagan mo na lang sa bandang uli, si Kristo'y tanggapin, di ba? Yun. Ganun lang ka-basic yun, di ba? Pagmamahalan yun. Pero kung magtuturo ka talaga ng mga doktrina, hindi po basta-basta yan. Hindi yun na-born again ka lang ng kalipas na buwan, teacher ka na, ganun. Medyo matagal po yun. Bakit to? Kasi sabi sa Bible na, kinakailangan ng mag-handle skillfully ng word ay nag-mature spiritually. May isang qualification po sa Hebrews chapter, sabi ni Juan, sana marami ng teachers sa inyo ngayon. Kaya, malaki po ang difference ng preaching at saka ng teaching. Preaching, every believer can do that, especially pointing to the cross of Christ, salvation. Pero teaching, dyan nakakatakot. Nakakatakot po. With the translations and saka interpretations. So ngayon, ang ginagawa po natin, number 1, teacher, the Holy Spirit. Number 2, yung mga supplement is as much as possible if we can have references na pinakamalapit sa original manuscripts, yung mga original na sinulat, then dig. Ano po? Boring na po ba? Hindi po namin pinatatrabaho sa inyo yan. Mga naman. Okay lang. Kami na lang po tatrabaho, no? Alright. So, ang purpose po is the perfecting of the saints. What is the perfecting of the saints? Ipamature muna yung mga magiging worker sa kingdom o sa church.
It's very important na may spiritual maturity. Whenever you encounter sa Old English ang word na perfection or perfect, hindi po ibig sabihin nun na flawless. No? Perfect. Hindi po. Dahil lahat tayo may flaw. Amen? Pero, pag sinabi pong perfect, ang ibig sabihin dyan sa Old King James or Old English 1611 ay mature. Ipaedad-edad muna natin. One who is now able and skillful to handle the word of truth. One who can digest meat. Hello? Yan pa po kayo? Ayun. Okay, tuloy na po natin. So, mahirap kasing maglagay ng basta-basta sa gawain na hindi pa po napahinog. Amen? To serve, okay. Pero especially kung may kasama na po na position, ay hindi po. Dahil maliwanag na sinabi, never give an office to a novice. Ano po? Kasi medyo danger po yun. Okay, hindi ko po yun. Perfecting of the saints, ipamature, equip the saints. For the work of ministry. Okay, for the building of the body of Christ until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. There. So nakita po ninyo hanggang umabot sa fullness of the measure of stature of Christ. That's the intention, ba't kaya nilagay yun? Now, balik po tayo sa Ephesians 6. So, kaya kailangan para makuha natin yung mana at ma-enjoy natin yung mana, bawat believers should mature. Amen. Kaya nga po hindi, Bishop, nakapagkasal ka na ba ng underage? Bawal sa atin. Pinag-iigpit po ng batas. Hindi pa po pwedeng ikasal yung wala pa sa legal age. Tama. O ngayon, bakit kaya wala pang rapture? Ay baka mag-aasawa si Kristo ng hindi pa legal age yung church. Ibig sabihin, anong kaso ni Christ pagka nagpakasalan ng immature na believers? Sabihin ng tatay niya, anong ginawa mo anak? Exploitation of minor man yan. Totoo ba na nag-mature na maraming believers? Well, getting there. In the process. But we can ask and pray and work together. Sana bumalik na si Christ. Sana bumalik na si Christ. Ito lahat tayo, dasal natin yun. Pero I know there's an appointed time. And when it's time, it's time. Tama? When the trumpet blows and the bell rings, finish or not finish, pass the papers. Yung bang mga salitang yun, does that sound familiar? Di ba? So, kinakailangan maging finisher tayo talaga. Dahil, pag hindi tayo nakatapos, nakakahiya. Ano ho? Now, here, balikan natin. We're talking of power here. Mahirap din ibigay anything. Inheritance man yan, power man yan, position man yan, authority man yan. Napakahirap ibigay sa immature. Bakit, Pastor? Lacking wisdom? 1. 2. Why maturity besides wisdom? Because authority also spells responsibility. Nadinig niyo po ba yung salitang ito? With great power comes great responsibility. Yun, di ba? Saan nyo nakakuha yung verse na yan? Yan ang nagkaiba-iba. Iron Man po, Pastor. B. Superman. C. Spider-Man. Para say, all of the above. Pwede. Pero totoo po yun. Biblical? May sa Bible ba? Yes. But it doesn't go, the thought is there, but yung construction, hindi ganon. Ganito. To whom much is given, much shall be required. You have much to answer. So may accountability sa bawat authority. You don't just go blasting anyone. Alam niyo po ba, kung ikaw ay super anointed at wala ka ng submission din sa fellow believers o fellow authorities at tira ka ng tira, bahala. Ang tawag po namin dyan technically ay a loose cannon on deck.
Grabe siya, anointed sana. Ang galing, nagsimula ng tama, pero yung buga ng buga. Bakit? Kanyon nga buga ng buga. Pero kahit mga kapatiran, tatamaan na. Nakawala na po na kanyon dun sa kanyang posisyon. Yun ang nakakatakot. Kinakailangan, anong mangyari para hindi tayo makawala? Grounded. You know, spiritual grounding. I don't know kung masyado pa ba natatopic pa ba ito, Bishop? Nabibigyan pa ba ng topic ito yung grounding? Napaka-importante po kaya ng grounding. Kasi pag walang grounding, mabilis lumaki ang ulo. Ang ulo, parang balon yung ulo. Napanood yung itsura ng ulo natin, parang balon. Mabilis po lumubo yan. Pag hindi po grounded dyan, yun ang sinasabi na every wind of doctrine, kung saan na lang liparin. Yun. So, napaka-importante na firmly rooted grounding. Importante po yun. Okay, na may day, para hindi po kayo masyadong matagalan, babalik ko po kayo sa Ephesians 6. Ano po? Tinatry ko po kasi na i-compress, mga minamahal. Ano ho? Put on the whole armor of God so that you can stand against the schemes of the devil. Yan tama. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers and against authorities. Hindi po authority sa lupa ito. Baka sabihin na, yung pala, kaya pala naiinis ako dyan kay President, ganito, gano'n. Hindi po yun. Ang kalaban dito ay, sa Greek, ganito po. This is how it goes. Arkas, exousias, kosmokatripos. Mga minamahal. Ano ibig sabihin? For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, arkas, yung rulers or authorities, exousias, and yung mga, rulers in high places, kosmokotripas. Mga minamahal. Natuloy natin, Okay. Verse 13. In the heavenly places. All these enemies are in the heavenly places. What do you mean heavenly places? Yung tingin lang pa tayo sa... When you say heavenly places, people, you don't really have to tumingala. Ay, ang layo pala ng kalaban natin. Paano tayo mananalo nito, Ika? Nakatingala tayo sa... mataas. No. When you say heavenly, ang tinutukoy din po dito, mataas na dimension is spiritual dimension. Everyone say spiritual, come on. You have to interchange the word celestial dun din po sa spiritual. So pag sinabi niyo pong spirit realm or spiritual dimension, tinatawag din yan heavenlies, hindi dahil nasa langit kasama ng araw, kundi ang ibig sabihin, higher dimension. Mas mataas ng dimension. Are you with me still? Amen? So paano natin matatalo to, Pastor Roderick? Naku po, paano nga ba natin matatalo? Bishop, ang bato. Naku, yung gamot ni Pastor Bishop, pantanggal ng bato. Di ba mga minamahal? Anong klaseng bato? Meron ng bato talaga na binigay sa atin. Yung nagsabi ng I lay in Zion for a foundation na stone. Pero tinutukoy po dito is having knowledge of God and the ways of God. Kasi sasabi niya, yung heavenly lang ang makakalaban sa heavenly din. And the thoughts and the ways of God are higher than our thoughts and ways. So, ibig sabihin, we cannot deal with these forces sa realm natin. It must take doon sa realm ng Panginoon. We need to have the mind of Christ. We need to operate in the ways of God. Not our way, God's way. Amen. Wala ho ba kayong napansin, nasisira ang bawat parte at nagkakasakitan pag may kumanta na ng My Way. Kaya, hindi ko alam kung bakit. Kasumpa-sumpa na awit yung My Way na yan. Kasi tayo mga anak ng Diyos, we don't do it our way. It should be God's way. Amen? Okay. So, we do not wrestle against flesh and blood. Now, ito, may sinabi po dito sa verse 13, therefore, take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day. Okay klaro po yun, no? May sinasabi po na evil day. May King James ka dyan, anak? Tingnan nga natin yung verse 13 ng King James.
Bishop, hanggang anong oras ako? Sabi, 3:30? O 4:30? O 4:30? O, mataas-taas pa. 5 na. Ayaw nyo ng break. O 5. O, iba matitibay po talaga to. Sige. Mag-aalas 3 pa lang. O 3:30, break ko Pwede pong uminom at pwede din magbawas ng ininom. Mga minamahal. Okay. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day. May sinasabi pong certain day na tinatawag pong evil day. Wow! Wow! May isang araw! And I'm not talking about an araw na 24 hours, kundi ang tinutukoy dito ay isang panahon. Oo, di ba? One day, 1,000 nga yun So we're not talking of just, ano kaya yung araw na yung evil day na yan? Hindi kaya naman yan Good Friday o Black Saturday? Hindi po ganun ito. Ito po, ano kayang araw yan? Yan pong araw na yan ay isang panahon. Like katulad ng, bakit hindi pa bumabalik si Kristo? Last days na naman. Nakita niyo po ba? Last days. So isang panahon. Bigyan ko po kayo ng word na panahon kung gaano kalaki ang panahon. Malaki po ang panahon. Depende kung anong klaseng panahon yung pinag-uusapan natin. It can even take thousands of years. It can be 2,000 years. It can be 1,000 years. It can be 100 years. Or maybe just a month. Depende kung paano mo gagamitin yung panahon na yon. Amen po. Pero itong panahon na ito, I believe, Bishop, hindi po ito isang taon lang, kundi may panahon. Okay, the exact word po dito, hindi chronos. Kanina ginamit natin yung kairon. Ang ginagamit po dito ay aeon. Ano ibig sabihin ng aeon? Panahon. Kaya hindi sinasabi ng Bible na katapusan ng mundo. Hindi po sinabi na matatapos yung mundo, end of the world. Sa Greek po yun ay aeon, katapusan ng isang panahon. Okay, bigyan ko po kayo ng sample. Kailan nagsisimulang lumitaw si Jo Marichan sa Pilipinas? 1 ng September. September 1 siya na po yung lumalabas. Sumisilip. August, medyo may mga ehersisyo na po yun ng buwan ng Agosto. Ano po, minsan yung braso, minsan kalahati ng mukha, di ba? Then biglang bubulaga pagdating ng 1 ng September. Bakit? Ano ibig sabihin? Di ba? Dahil siya po yung icon ng Pasko sa Pilipinas. So nagsimula na ang Christmas sa Philippines sa buwan ng September. Sa Pilipinas, September, Pasko na. Pero hindi yun Christmas Day. Ang tawag ay the Christmas season has begun. So mayroon po yan, 1, 2, 3. Christmas season, Christmas Eve, Christmas Day. Yun, no? So ganun din sa coming ni Lord Jesus Christ. Meron pong days of the Son of Man or the season of the end. Then meron ding Eve, yung Bisperas, yung salubong natin. At meron din po yung araw na ayoko naman na yung araw na yun. Bakit to? Dahil yung araw na yun, hindi na maganda, hindi na salubong yun. Ano? Taasan na ng kilay yun. Di ba? Nakita po natin. Yung mga napapasok, sumalubong ng Bisperas. Pero yung mga nahuli, isa araw na. Mahirap yung araw na. Nasasabihin, no si Balase, sino ba sila? Sino nga kayo? Hindi ko kayo kilala ha. Nako po. Pero lahat makakaramdam, makaka-experience ng season. 2 season meron sa Pilipinas. Tama po ba? Mahaba ang season. Okay, kung Christmas season, nadinig niyo po, ano na ba tayo ngayon? Okay, February. Ano meron sa February? Huwag na natin pakialaman yung Chinese New Year. Ano ang susunod pagkatapos ng araw ng mga puso? Sige, tamang sagot. 5 seconds. Tan, 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 tan. Miyerkules!
nang may abo sa iyong noo. Di ba mga minamahal? Oh, di ba? Oh, tandaan niyo po yan, pagkakatapos ng Valentine's, makakakita kayo na hindi na puso, kundi abong krus. Ibig sabihin, nagsimula na ang Lenten season. O season na kung tawagin ng mga Kastila, Quaresma na. Hindi po sinasabing Quaresma, Simana Santa. Iba po yung Simana Santa. Yung Simana, 1 week lang po yun. Mula linggo ng palaspas hanggang ng linggo ng pagkabuhay. Ay, parang tayo mga Katoliko dito. Pero isang linggo ng pabasa ng ay, isang linggo. Meron pa rin ba yan dito sa Nueva Ecija? Oh, lalo sa Pampanga. Diba? Yun, ganun po. Mahaba din po yun, di ba? Okay. Pero ang mga climax ay Friday and Sunday. So the same thing din po dito. Ang last days ay isang season ng dalawa. Naku po, anong klaseng dalawa? Dalawang season ng extremes. Uy, yan. Ang last days, season of extremes. Talaga po? Yes. Sinulat po yan ni Prophet Isaiah. Matinding kadiliman ang babalot sa ibabaw ng lupa at sa daigdig at sa maraming tao. Matinding dilim, makapal na kaitiman ang babalot sa marami. Pero, tumindig ka, magbangon ka o Sion, sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ay sumasayo, magningning ka. English, arise, shine, for your light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Isaiah 61, verse 1, 2, for behold, darkness shall cover the earth, and thick darkness shall cover the people. But the Lord shall rise upon thee. Ano ba mauuna? Ito maganda pong tanong. Ano po? Yan may break tayo ng 3:30. Ano po? Tapos ang susunod na nun, tapos na. Alas 5, uwian na. Yay! Praise the Lord. Uwian na tayo alas 5. Listen, mga minamahal. Silipin po natin kung ano yung mauuna. Wala pa pong Book of Revelation, meron na pong Revelation sa Old Testament. At ito po ay sinulat ng isang propeta na nandoon sa Babylonia. Kung ano yung nakita ng writer ng Book of Revelation, siya ang mga unang nakakita. Ang pangalan ay Propeta Daniel. Okay? Kung ano yung pinrophesy ng writer ng Revelation sa chapter 12, ay halos katulad sa kanyang chapter 12. So kung titignan niyo po yung Revelation 12 at itignan niyo rin ang Daniel 12, ay magkamukha. So dito lang tayo tumingin sa Daniel 12. Alright? Tingnan natin, chapter 12, verse 1. Sige nak. Yan. Kasi may sinasabi pong araw. Magbantay kayo at maging handa sa araw na yon. Ibig sabihin araw, panahon. May panahon ng matinding kasamaan sa lupa. Mga sundalong Kristiyano, magpakalakas kayo sa Panginoon. Okay? Sa panahong yun, yung Tagalog na. Babasahin ko ba ulit? Take 2. Propeta Daniel, chapter 12, verse 1. Okay, basa, kapatid na Daniel. Sa panahong yun, darating si Mikael, ang kapangyarihang pinuno na nagtatanggol sa iyong mga kababayan. Magiging mahirap ang lalagyan o kalalagyan sa mga panahong yun. At ang matinding kahirapang ito ay hindi na mangyayari o nangyayari mula nang naging bansa ang Israel. Pero ililigtas sa paghihirap ang iyong mga kababayan na ang mga pangalan ay nakasulat sa aklat. Yan ko. Diba? Kaboses ni Daniel Rason. At that time, Michael shall stand up. Sa Ephesians 6, may evil day, war in the heavenlies. Sa Revelation 12, I saw a wonder in the heavens, and there was war in the heavenlies.
Amen. Okay, Revelation 12 po tayo ha. Okay lang po ba? I-hold mo lang ako sa Daniel ha. Sa chapter 12, ang unang nakita, Daniel dito, sige, sa Revelation 12. Haba pa po yung oras natin, may 20 minutes pa po ako dito. Exciting dito eh. At pagkatapos nito, isang kagilagilalas na bagay ang nagpakita sa langit. Nakita kong isang babaeng nadaramitan ng araw at nakatuntong sa buwan. May korona siya ng sa ulo na may 12 bituin. Huwag mag-away-away yung mga magagaling sa sa Bible dito. Alam niyo po, lahat ng katotohanan ng Diyos parang brilyante. Ang isang salita ng Diyos, sobrang yaman sa laman. Isa lang yan, pero napakaraming face. Anong sabi? It's a multifaceted or faceted gem. Katulad ng totoong brilyanteng bato sa singsing. May mga sides. Interpretation number 1. Okay, interpretation number 1. Interpretation number 1. Okay, interpretation number 1. How will you interpret this, Pastor Roderick? Hindi po ako. Pagsasama-samahin ko lang. Paano mo to i-interpret? Okay, simple lang po. Everybody say dito sa left, macro. Say it again. Macro. Ano ibig sabihin ng macro? Sobrang laki, cosmological. Pang-universe ang laki. Okay? So pag sinabi natin pong macro, we're talking of a certain star system here. It's the universe. It's the whole creation. Biblical? Yes. Romans chapter 8. Ang buong creation ay nakakaranas ng birth pains o paghihilab o babaeng nakakaramdam ng mga pabugsong-bugsong kirot bago lumabas ang kanyang dinadalang sanggol. Sino po dito yung mga nanay na nanganak na normal? Pakitaas nga po ang kamay. Kumusta po ang pakiramdam? Di ba? Pinangakuan niyo ba yung inyong unang ospital na pinanganakan na next year babalik kami? Kumanta ba yung mga kananayan ng what a feeling? Opo. Dahil sigurado po, tinawag niyo na ang Diyos, tinawag niyo pangalan ng parents niyo, at higit sa lahat, galit na galit kayo sa mga mister ninyo. Okay? Dahil sa, hindi mo, hindi na mauulit, hindi na, tama na, ayaw ko na, pero pagka uwi niyo sa bahay, kakantaan kayo ng Mister, let me try again. Wala na, next year, nandun na naman. Diba? Let me try once more. Alam niyo mga mister, pag nagpa-cute hindi may mapahindian. Ano? Okay. So, may cosmological interpretation po dito. We're talking of the whole creation. Now, meron din po tayong dalawang type ng interpretation dito, which is both Old Testament and New Testament. So, kung sa Old Testament, we're talking of national Israel dito. Hello? So, ito yung sinasabi pong school, everybody say school of thoughts or school of interpretation. So, mas maganda kung ito po ay titignan natin na hindi lang fixed but rather multifaceted, damay-damay lahat. It's happening in the universe, it's happening with Israel, and it's also happening in the church. Wow! What do you call that in English, Brother Rick? Simultaneous nangyayari. Both in the heavenlies, in Israel, and in the church. Grabe, nakapangilabot, ano? Yung mga araw, yung mga nandoon sa heavenly bodies, nakakaramdam po ng abnormality, yung kalikasan. Ang Israel po ay makakaranas ng mga matitinding katulad lang lately. At hindi pa rin tapos hanggang ngayon, kundi ako nagkakamali. Dahil sila po ay binigyan ng surprise attack sa panahon na sila ay nagdiriwang, off guard sila, pinagsabay-sabay, air, land, and water attack, organized ng Hamas. Sa panahon na off guard sila, kasi sineselebrate pa po nila ang Feast of the Tabernacles. October. Kita yung katalino itong mga jablo na to, no? Yan, nag-piesta sila ika. Bulagain natin.
nagkabulagaan na. Hindi na lang ang issue kung sino talaga ang dapat kumuha ng salitang bulaga. Ano po mga minamahal? O Pilipinas na yung pinag-uusapan natin yan. Okay. So, binulaga ang Israel. Di ba? Nabulaga sila ng Hamas. Pati nga yata Syria, sumausaw na rin. Nag-i-invite pa yung iba na mag-join. Tingnan po natin yung nangyayari sa Israel. Okay? Grabe yung sufferings nila, di ba? Pero mahabang panahon. Ilang milyon ang pinasunog ni Hitler sa kanila. Naku, 6 na milyon yung sinasabing accounted na bilang. Hindi natin alam kung yun ba yung saktong bilang. Simula nung ikalawang digmaang pandaigdig. Hanggang ngayon, nagsasuffer pa rin po ang Israel, though may mga blessing. The same thing with the church. Maraming breakthroughs ang church, pero ang church ay hindi pa rin tantanan. Patay na si Mike Enriquez, pero hindi pa rin tayo tinatantanan. Di ba? Buti pa si Mike Enriquez na nahimik na Pero yung Diablo ginaganon pa rin yung church. Hindi ko kayo tatantanan. Ay, hindi talaga tayo tatantanan hanggat hindi bumabalik si Kristo. Di ba mga minamahal? So, ginaganon din yung church. Then, yung kalikasan. Wow! Lahat. Ang bagyo, pag bumagyo, bigay todo. Pag lumindol, alog ang lahat. Pag uminit naman, super dry. Ano ba yan? Hindi na rin alam ng mga... Grabe na yung abnormality. These are all signs. Nainip na po ba tayo? So maraming salamat po sa Lord. Tayo po ay nakapakinig na naman ng isang magandang kapahayagan. Medyo nabitin. At maraming salamat din sa inyo mga giliw na mga taga-subaybay, followers at partners, friends, families. Maraming salamat dahil alam ko nabitin tayo ngayon. Pero may karugtong po ang ating mga natanggap na mensahe. So, I pray na magkita-kita tayong muli sa susunod nating pagtatanghal. Yung susunod kagad na presentation natin ay karugtong ng inyo pong hindi natapos na mensahe. Maraming salamat. Nandyan kayo, nandito kami. At ang blessing ng Diyos sa ating lahat. Mabuhay po kayo, BSK family. God bless.